Gusto na ring sumuko ng kapatid ni Alice Go na si Wesley, ayon sa abogado ng dismissed mayor. Sa Senado naman, hindi lang si Sheila Go ang piniga, kundi ang kinatawan ng resort kung saan umano dumaan ang grupo bago mag-abroad. May ka-look-alike lang umano roon ang dating alkalde. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Habang hawak ng mga otoridad si Alice Go sa Indonesia, piniga naman sa Senado ang kaanak niyang si Sheila Go sa kung paano sila nakalabas ng dismissed mayor sa Pilipinas. Nanindigan si Sheila na dumaan sila sa dagat patungo sa Sabah, Malaysia bago pumuntang Indonesia. Saang pier kayo sumakay? At hindi ako maniniwala na hindi nyo maalala yung basic details nito. Hindi ko. Ang alam ko kasi papuntang dumaan kami sa Manintawag ng toll gate papunta Skyway. Dumaan kayo saan? Sa toll gate ng Manintawag. Balintawak? Pagpuntang Skyway. Papuntang paakyat Skyway. Tapos? Diretso na yun. Hindi ko alam kung saan na yun. So, Yun pa-south hindi ko- kayo? Hindi ko alam. Alam na namin yon. Ang hirap paniwalaan actually na tatlo kayo, nina Alice, bilyones ang pera ninyo, pinaghahanap ng buong bansang Pilipinas, i-expose nyo ang sarili nyo sa ganyang delikadong biyahe sa dagat. Dahil nasampahan na si Sheila ng reklamong money laundering, may paalala ang isang senador. Gusto lang namin paalala sa'yo, yung 87 counts, isang kaso mo pa lang yon. Napakadami pa na susunod. Hindi kami naniniwala sa istorya na binebenta mo sa amin. Hindi namin bibilhin yung mga sinasabi mo at lalo kang madidiin. Sabi ng Anti-Money Laundering Council, karamihan ng mga transaksyon sa mga accounts ni Alice ay daan-daang milyong pisong cash na hindi tugma sa kanyang kita. This is the bigger crime. No? Putting up a building that we don't know how the money came in. Yun ang aking punto. And I'll show that the same phenomena in Porac. No? So ang punto ko, nalalampasan tayo ng mga money launderers na hindi natin alam. Inusisa rin ng mga senador ang law enforcement agencies kung paano nakapuslit sina Alice at kung posibleng nag-private plane ang grupo. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, wala sa manifest ng mga private plane ang pangalan ni Alice at mga kasama nito. Ininspeksyon naman umano ng PNP, Bureau of Immigration at Bureau of Quarantine ang lahat ng pasahero ng private plane kung tugma sa manifesto. Humarap din sa Senado ang kinatawan ng Emon Pulo Beach Resort sa Zambales kung saan umano namataan si Alice nitong Hulyo. Siya po yung front desk po namin sa Emon Pulo. So baka siya po yung napagbibintangan na nagpunta po ng Emon Pulo. Pero noong nakaraang taon, naging bisita umano nila ang grupo ni Alice bagamat wala umano siyang kaugnayan doon. Sila nag-swimming and then nag-land din po yung helicopter nila doon. And then siguro po mga 2 o 3 balik po yung helicopter with I think mga 20 plus po sila, madam. So, Inireklamo pa ng kinatawan ng resort ang kawalan umano ng search warrant ng PAOK na dumating sa resort nitong Agosto kaugnay ng umano'y Alice sighting. Paliwanag ng PAOK, may mission order sila mula sa Bureau of Immigration. During the last public hearing po ng subcommittee, we already recanted, so to speak, our information. We do apologize for the inconvenience that they have caused, but I hope, Your Honor, we cannot apologize that we have to perform legitimate law enforcement functions. Hindi naman nakadalo sa hearing si Cassandra Leong na nakakonfine sa ospital dahil sa low blood sugar matapos humarap sa pagdinig ng Kamara kahapon. Wala rin si Mayor Liseldo Calugay ng Sual, Pangasinan dahil may dengue umano ito. Tinanong din si Sheila tungkol sa negosyo na nakapangalan sa kanya sa Sual, Pangasinan pero sinabi niyang posibleng ginamit lang ang kanyang pangalan. Sa panayam ng media, sinabi naman ni Attorney Stephen David na gusto na umunong sumuko ni Wesley Go ngayong nahuli na si Alice. Gusto rin niya sumuko. Detail, hindi ko masasabi. Siyempre, dumadating yung point ng isang tao yung nadi-discourage ka, di ba? Kasi yung makasama mo, nandyan na lahat, di ba? So, para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.